Glory to your name. We bless your wonderful name, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give worship. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship to your name. Worship you, Lord. Oh, yara kiara masan. Worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Oh, yara kiara masan. Oh, napakabuti mo. Everybody shout hallelujah. Sharakiana Basondera Manga. Lord, we praise you, our Yeshua HaMashiach. We glorify your name. Panginoon, sa umagang ito, we receive the fresh anointing of wisdom and revelations. And as we receive your words, Lord, we will be filled with your life because your word is full of life. At kung kami mapuspos ng iyong buhay, there will be healing, Lord, from all sickness and diseases. In the name of Jesus, we receive the absolute life of God from your words. Lord, as we receive your words, we will be filled with faith because faith comes by hearing and hearing by the word of God. At sa umaga ito, Panginoon, pinupurit, tinataas namin, walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang pangalan ng Diyos na nagkatawang tao.
In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Kamay niyo po inyong katabi, sabihin niyo, kapatid, you are anointed and you are blessed to be a blessing. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, praise God. Tuloy po tayo sa ating series, mahabang series, Our Weapons for Spiritual Warfare. No? So, maraming weapons. Diniscuss po natin, weapon number 1. Kaya lang sa pagle-level, medyo nagkabali-baligtad doon sa video natin. No? Pero okay lang, basta ang mahalaga na ipapalabas. Ang weapon number 1, supposedly ay the sword of the Spirit or the Word of God. Weapon number 2 is the name of Jesus. Weapon number 3 is the blood of Jesus. Number 4, weapon number 4 is prayer. So doon sa pagle-level, ang nailagay ay, I think, the name of Jesus yung weapon number 1. Anyways, idagdag natin yung, siguro yung, yung Word of God, the Sword of the Spirit, magiging weapon number 5. Ewan ko. Pati ako na lilito na. So, yung itong weapon number, ano ba ito? 3 o 4. Prayer, pinaliwanag ko last week yung the secret power in prayer. No? Ngayon, under ng weapon of prayer, merong 3 tayong didiscusin, although napakaraming klaseng prayers, pero ito lang yung major na didiscusin natin, yung prayer of thanksgiving, prayer of praise, and prayer of worship. Kadugtong nitong paksang prayer. So siguro ilalagay na lang natin sa level para hindi nakakalito kung pang ilan na. Kasi weapon din ito eh. Ito yung didiscusin natin sa umaga ito, the weapon of praise. No? Praise is a spiritual weapon against the devil, against our enemies. At aking pakikita sa inyo yan mula sa liwanag ng salita ng Diyos. So, praise God. Praise is a weapon, our spiritual weapon. No? Bakit weapon ang praise? Yan ang ating patutunayan mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Psalms 108, Psalms chapter 8, verse 2. Sabi dito, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes or because of your enemies, to steal the enemy and the avenger. Okay. Sabi dito, mula sa bibig ng mga bata at mga sanggol, ay nagbigay ang Diyos, nag-establish ng kalakasan, no? Dahil sa ating mga kalaban. Kanino nagbigay ng kalakasan? Eh di sa mga babies and infants. Sino ito mga ito? Upang i-paralyze si Satan and his demons. To steal the enemy. Okay. To steal the enemy and the avenger. Ngayon, buksan natin ang Matthew chapter 21, verse 16. Ito po'y kinote ni Jesus. Inulit ni Jesus ito, kinote niya. Yung Psalm chapter 8, verse 2, kinote ni Jesus. Sa Matthew chapter 21, verse 16. Yan. And said to him, basahin muna natin ang 15 para maintindihan natin yung context. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children who were crying in the temple saying, Hosanna to the Son of David,
they were moved with indignation. No? And said to Jesus, sabi ng mga high priests at scribes kay Jesus, "Do you hear what these are saying?" Jesus said to them, "Yes. Did you never read, out of the mouth of babes and nursing babies, you have perfected praise." Ulitin po natin yung sinabi ni Jesus. Kinote ni Jesus yung nakasulat sa Psalm chapter 8 verse 2. Pero merong pagbabago. No? May pagbabago. Ang tanong, iniba kaya ni Jesus yung meaning ng salita ng Diyos na nakasulat sa Psalm chapter 8 verse 2? Binago kaya niya ang kahulugan? Kaya niyo mapapansin sa Psalm chapter 8 verse 2, ang nakalagay doon ay to ordain strength or to establish strength. No? No? Dito naman sa kinote ni Jesus, sa salita ni Jesus, you have perfected praise. Yung strength na palitan ng praise. Okay, tingnan natin kung binago ni Jesus yung Psalms 108 verse 2. Kahit naman baguhin ni Jesus yon, may authority siya. Kasi siya ang author ng salita ng Diyos. And He is the living Word of God who became flesh, who became man. Siya ang Diyos, no? May author ng salita ng Diyos. Pero pakikita ko sa inyo na sa salita ng Diyos na hindi binago ni Jesus. Because pinulfill ni Jesus, walang binago si Jesus sa mga nakasulat o nakahula sa Old Testament, kundi siya ang fulfillment. Kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa Psalms 8.2 ay strength ang nakalagay, sa Matthew chapter 21 verse 16, noong kinote na ni Jesus ay naging praise, kasi ito ay iisa. Pagsasamahin natin yung salitang strength at praise as our spiritual weapon. Okay. Hindi nyo ba naitanong sa sarili ninyo o sa Panginoon, Lord, bakit kailangan mong purihin ka namin? Diba? Ba't kaya inuutusan tayo ng Diyos at desire ng Diyos ng bawat anak ng Diyos ay palaging magpupuri sa Kanyang pangalan? Ako, naitanong ko na yan eh. Ba't kaya kailangan magpuri sa Panginoon? No? Ang naging answer ko noon, because He is God. Nakarapat, dapat purihin. Pero may mas malalim pang sagot pala doon. Alam niyo kung ano ang sagot doon? Bakit kino-command tayo? It is a command and God's desire to praise Him. Kailangan ba ng Diyos ang pagpupuri? Uhaw ba siya sa pagpupuri ng Kanyang bayan, ng Kanyang mga anak? Hindi. Napakadaming angels sa langit nagpupuri sa Panginoon. At dito sa lupa, of course, ang pagpupuri sa Panginoon ay uri ng pagsamba, pero may mas malalim pang dahilan, bukod sa sinasamba natin ng Diyos, pinapupurihan, mayroong mas malalim pang dahilan kung bakit inutusan tayo ng Diyos at design ng Diyos na tayo magpuri lagi sa Kanya. Sapagkat pag ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri sa Panginoon, something good is going to happen. May mangyayari. May mangyayari sa inyo, may mangyayari sa kaaway natin. Sino kaaway natin? Hindi ang tao. Ano sabi sa Ephesians 6:12? For we wrestle not against human beings. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Mga apat na klaseng mga demonyo. No? Kalaban natin. Principalities, powers, rulers of darkness of this world, and wicked spirits in high places. May mga demonyo or fallen angels sa taas. Merong ground level demons. Meron 3 klaseng demons. Yung tinatawag na ground level demons, mga ordinary demons, no? Na umi-impluensya sa mga tao, ground level demons. Meron tinatawag na occult level demons, mas malalim yon, mas strong itong mga demons ito, occult level demons. At yung ikatlo ay, yung third level na demons ay wicked spirit in high places. Yung mga demons na nasa itaas.
kung tawagin ay territorial level demons. Okay, lahat ng yan, kalaban natin. At mayroon tayong weapons na ibinigay sa atin ng Panginoon to destroy, to paralyze this demonic host. At ngayon sa umaga ito, ang praise. Praise can paralyze demons. Praise can destroy the works of the devil. Noong nakaraang, I think last year, may tinalakay ako about praise. May nabasa akong book, lumang book, na merong tao na may tuberculosis. Nung panahon na yon, nung panahon hindi ko alam kung kailan nito, pero nung panahon I think, panahon ng 40s, 50s, walang cure ang tuberculosis eh. Pero itong taong ito, mas nabuhay siya noon ng panahon na pag nagkaroon ka ng tuberculosis, katumbas ng cancer. So isang taong ito, napakahina ang katawan niya, pahit na siya. Yung pamilya niya, may pinunta, nag-iisa sa bahay, nandun siya sa kama niya. Sabi niya, ay Christian ito. Sabi niya, Lord, mamamatay na ako. But before I die, I want to praise you. Na tumingin siya sa bintana, nakita niya yung bukas sa bintana, sa labas sa bintana, mayroong punong kahoy na doon siya madalas makipag-commune o makipag-fellowship sa Panginoon sa ilalim ng punong kahoy. Ang ginawa niya, bumaba sa kanyang kama. Very weak ang kanyang katawan, gumapang siya hanggang sa makaabot siya doon sa ilalim ng punong kahoy. At siya'y umupo. At siya'y lumuhod. At sabi niya, Lord, before I die, I will praise you. Mahina ang boses niya. Ang kanyang lungs, kinain ang kanyang katawan. At siya'y nagpasimulang, pinilit niya magpuri, praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Alam niyo, dumating yung kanyang pamilya, nadatnan, sumisigaw siya, Hallelujah! Praise God! And he was completely healed by praising God. Na-healed miraculously yung taong yun dahil nagpuri siya sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Kasi sabi sa salita ng Diyos God inhabits the praises of His people. Ang Diyos, bumababa ang Kanyang presence sa mga nagpupuri sa Kanya. That's why every time we praise the Lord, bumababa ang presence sa Panginoon. God inhabits the praises of His people. Sa ba matatagpuan yun? Sa Psalm 22. Okay. But you are holy, referring to God. You who inhabit the praises of Israel or the praises of His people. The praises of Israel. Tayo ang mga spiritual na Israelites. The church, the body of Christ, tayo spiritual na Israelites kasi ang Diyos ng Israel at Diyos natin iisa. Ang Israel, bayan ng Diyos. Ang church, bayan ng Diyos. We are God's people. His holy nation. At sabi dito, God inhabits the praises of His people. Merong translation na sabi, God enthroned in the midst of His people who are praising Him. God enthroned, bumababa ang trono at nag-ahari ang Diyos sa kalagitnaan ng Kanyang mga anak na nagpupuri sa Kanya. Nag-ahari siya. Ibig sabihin, pag ang Diyos, ang presence niya ay dumating, His manifest presence ay nandito, dumating, ang presence ng Diyos ay mag-ahari. Ibig sabihin, lahat ng hindi sa Diyos, luluhod, susuko sa presence ng Diyos. Even sickness and disease, demon spirit, pag ang manifest presence of God ay bumaba sa kalagitnaan, aalis ang lahat ng sakit at karamdaman, aalis ang mga demonyo dahil bumaba ang Panginoon. Nakikinig po ba tayo? At ang nagpapababa sa presence ng Diyos, ang tumatawag sa presence ng Diyos ay ang pagpupuri ng Kanyang bayan. Kaya every time we praise the Lord, maging kayo nasa kwarto, nag-iisa, saan man kayo nandoon, nakasakay kayo sa sakyan. When we praise the Lord, bumababa ang manifest presence of God. Sino naniniwala that God is everywhere? Yes. Sabi ni David, kahit saan ako pumunta, nandoon ka.
Maging sa hell, nandoon ka. Ang yung presence, God's presence is everywhere. Pero kahit God's presence is everywhere, walang nangyayari. Nakatingin lang Panginoon. But when we begin to praise the Lord, hindi lang presence ng Diyos ng Diyos, His manifest presence will be there. Ibig sabihin, something good, something great is going to happen when we begin to praise the Lord. Amen po ba? Kasi kapag ang kanyang mga anak nagpuri sa Panginoon, ang kanyang presence magmamanifest at ang manifestation nito ay ang glory and power of the Almighty God when we begin to praise the Lord. Yan ang ibig sabihin ng Psalms 22 verse 3. Ngayon tingnan natin, bakit tayo nire-require ng Diyos o kinukumanda ng Diyos and it is God's desire for us to praise Him every day, every hour, every minute, every seconds. Na ang pagpupuri na yan ay maging natural lang sa atin. Kasi praising God is prayer. At ang prayer, para yung hininga. Hindi mo na iisipin, hindi mo na paplanuhin kung kailan kahihinga. Sino dito ang iniisip na wag mo nang huminga? Sino dito? Wala, di ba? Sino dito nag-iisip na pinaplano, next week na lang kaya ako huminga? Walang gano'n. Hindi mo na iisipin huminga. Very natural sa ating huminga. At once na in-stop mo ang paghinga, patay ka. Di ba? Yung mga, kaya nga yung nagkakaroon problema, emergency, tinatakbo, no? ICU, kinakabitan ng oxygen, respirator, para makahinga siya. Kasi pag nawala siya ng hangin, mamamatay siya. Ganon din sa spiritual na pag-uusap, kapag ang Kristiyano'y nag-stop, huminto ng pananalangin, malalamig siya. Pag naglamig, magkakasakit spiritually. Pag nagkasakit spiritually, mamamatay, babalik sa dating buhay. Kaya nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan sa atin ang prayer. At isa sa mga uri ng prayer, nagbibigay ng strength sa atin ay praising God. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na lagi tayong nagpupuri sa Kanya. Why? Number one, that God may silence the enemy and the avenger. Para patahimikin ng Diyos ang kaaway natin. Yung salita pong silence, binanggit yan no? Balik natin sa sa Psalm 8. Verse 2. From the lips of the babes and infants you have established strength because of your adversaries, that you might silence the enemy and the avenger. Para daw patahimikin, is-silence ng Diyos ang kalaban natin. Sino kalaban natin? Si Satan and his demons. Yung pong salitang silence sa Hebrew ay Shabbath. S-H-A-B-A-T-H. Shabbat. Na ang ibig sabihin, pakinggan nyo ibig sabihin nito sa Hebrew. Sa English, napakasimple. To silence the enemy. Silence, Shabbat, means to cause to fail. To cause to fail. To repose. Ano yung to repose? Ihiga. Pabagsakit, ihiga. Patulugin. Patulugin ang kaaway. Pahigain ang kaaway. Parang sa martial art. Pag napahiga mo yung kalaban mo, lamang ka na kagad. Kaya sa karate, sa martial art, ginagamitan ng sweeping. Sweeping. Pag sinweep ng gano'n, mahina yung balance ng stance mo, tumba ka. Pag natumba ka, may follow-up na punch yun. Pinaka-killing blow. Talo yung kalaban. Mahalaga lagi ka nakatayo. Kaya isa sa pang-sweep, pang-papatumba sa kalaban natin kay Satan and his demons ay praising God. Unti-unti ko pinapakita sa inyo, anong connection ng praising God sa to silence the enemy? Dito muna tayo sa definition ng silence. Shabbat, to cause to fail, to repose, ihiga, itulog.
to take down, to put down, to take away, no? To take away, suffer to be lacking. So yan ang definition ng silence. Ang sabi dito, from the lips of babies and infants, mula sa bibig ng mga baby, ng mga sanggol, at ng mga bagong silang na sanggol, at ng mga bata, naglagay ang Diyos, nag-establish ang Diyos ng kalakasan, strength, upang kanyang patahimikin ang mga kalaban. Yung word na strength, no? Kinote ito ni Jesus itong Psalms 8:2, sa Matthew 21 verse 16, pinalitan ni Jesus yung strength na praise. Naintindihan niyo po ba? Pinalitan ni Jesus ng praise yung strength. Bakit? Kasi ang strength at praise may connection at iisa. Yung sinasabing from the lips of the babies, ito yung sinasabi sa Matthew chapter 20 verse 16 na yung mga tao nagpupuri sa Panginoon. Hosanna to the King. Nagselos, nainggit ang high priest at mga scribes, sinita si Jesus. Ano ba yan? Yung mga alagad mo, ang iingay Patahimikin mo nga yung mga... Sabi ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Out of the mouth of the babes and infants, you have ordained praise. Sa Psalms 8:2, strength Ibig sabihin, hindi po iniba ni Jesus yun. No? Meron siyang right authority to change the word from strength to praise. Bakit? Ikino-connect niya yung praise sa strength. Because when you praise the Lord, you will be strengthened by God. Yun ang ibig sabihin. You'll be strengthened by God. Mamaya, discuss uli natin yun. Balikan natin. Dito tayo sa silence. So, pag nagpuri tayo sa Panginoon, pinaparalyze natin, ipaparalyze ng Diyos through our praises ang mga kalaban natin si Satan. Kaya kung ang mga problems natin ay influensyado o connected sa mga demons na naglalagay ng mga problems sa atin sa paligid at sa buhay natin, pwede nating pahintuin ang mga problema yun. Pwede nating i-paralyze ang mga demonyo at alisin ang lahat ng mga problems at magkaroon ng answer. When we praise the Lord. Nakikinig po ba tayo? Hindi mo pupurihin ang sarili mo. Ang pupurihin mo ang Diyos. Kapag pinuri natin sarili natin, alam mo, ako, at tagal ko lang Kristiyano matindi ako manalangin, Brad, 30 days, nagpa-fasting ako. Ako pinakamahaba mag-fasting sa church namin. Ibig sabihin noon, pinagmamalaki niya yung sarili niya at magaling siya mag-fasting. Walang power yung fasting na pagka ganon. Full of pride. Naalala ko yung kaibigan ko sa isang ibang church siya. Hindi ko na sasabihin. Yung sa church nila, talagang tinitindihan nila puro fasting. Sabi nung nakakilala ko sa Channel 7, nagtatrabaho pa ako doon. Alam mo, Brother Ness, tinan mo ang picture ko. Wow, Brad, payat na payat ka dito 2 weeks ako nag-fasting nga. Oh, talaga? Oo, 2 weeks. Kaya ko. Pero mahina pa yan. Meron kaming, yung pastor namin 40 days nag-fasting. Walang inom ba? Hindi, may tubig, pero fasted siya 40 days. Ang tindi noon, Brad. Ako naman, sumasakay lang ako. Ang tindi noon, Brad. Kasi very proud siya. Pinagmamalaki niya yung fasting sa church nila pero natalo yung pastor namin. Bakit? Meron kami member sa church namin, nalampasan yung pastor namin sa pagpapasting. 45 days, Pag alis niya, sabi ko, ano ba itong church na ito? Puro fasting ang pinagmamalaki. Nagpapasting nga sila, full of pride naman ang puso. Parang kompetisyon, contest. Hindi ganon. Pinupuri mo ang sarili mo. Ang purihin mo ang Diyos at may mangyayaring himala. Amen! Huwag natin pupurihin ang sarili natin. Purihin mo ang Panginoon. Sabi, once you praise the Lord, binibigyan mo, nilalagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Lord, ikaw nang bahala. I praise you, Lord.
Secured ako, protected by your presence. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Once na nagpuri ka sa Panginoon, ang presence ng Diyos bababa, Psalms 22 verse 3, at siya na ang bahala. He will paralyze the devil and all demonic hosts because you are praising God. Kung ikay may sakit, imbis na ikay magmaktol, ano ang kabaligtaran ng pagpupuri sa Panginoon? Anong kabaligtaran? Anong kabaligtaran ng pagpupuri sa Panginoon? Complaining and murmuring. Bakit yung mga Israelites, yung Moses generation, hindi nakapasok sa promised land? Because they were murmuring, complaining, nagre-reklamo sila, bubulong-bulong, nagre-rebelde sila sa Diyos. Moses, wala ba kami pagkain? Moses, wala ba kami tubig? Ano ba yan? Dinala kami dito ng iyong Diyos just to die? Dito sa wilderness? Imbis na sila ay magpuri at magpakababa sa harapan ng Diyos, pagkaalis na alis sila sa Egypt, doon sa wilderness, habang papunta on their way to the promised land, complain sila ng complain. Non-stop complaining, murmuring against God, murmuring against the servant of God, Moses. Ano nangyari? Ang sabi ng Diyos, Moses, sabihin mo sa aking bayan, kung ano yung kanilang sinalita sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Ano sinasabi nila? Hindi kami makakapasok sa promised land. Wala ba kami pagkain? Wala ba kami tubig? Hindi namin kaya yung mga higante dyan. Hindi nga nila kaya. Walang nakapasok sa promised land during the Moses generation sapagkat ang kanilang attitude ay complain ng complain sa harapan ng Diyos, murmuring ng murmuring sa harapan ng Diyos. At hindi nakakalugod sa Panginoon yun. Dahil murmuring and complaining is of the devil. Whereas praising God para sa Panginoon. Ano nangyari? Napalitan yung Moses generation. Naturalize sa Moses generation, si Joshua at si Caleb. At yung mga bata na walang muwang, ay pinalaki ng Diyos under the leadership of Joshua. At silang naturuan, yung Joshua generation, naturuan na isiper ang bibig. Tinesting nga sila ng Panginoon eh. Nung dumating sila sa city of Jericho, tinesting sila ng Panginoon. Okay, 7 days iikot kayo sa paligid ng walls of Jericho. 6 days, bawat araw, tigig-isang ikot. Ika-7th day, 7 times. Ba, ang hirap no? Lawak ng walls of Jericho, ng city of Jericho. At habang kayo'y umiikot, walang magsasalita. Ang hirap no? Walang kwentuhan. Walang salita, walang murmuring, walang complaint. Pagod na ako, Joshua, kailan tayo magpapahinga? Ika-7th day na ito. 4 na ikot pa lang, pagod na ako. Walang nagagano. Lahat sila nakasiper sa salita. Bakit? Naturuan sila nila Joshua. Naging lesson yung Moses generation sa kanila. Huwag kayong complain, huwag kayong magsasalita. Baka hindi kayo pumasok sa promised land. At nung sinunod ng Panginoon, na ika-7th day, na kumpleto nila ang nirequire ng Diyos sa pag-ikot, tahimik sila, gumuho. Nung dumating ang signal, sumigaw sila, sabay-sabay, gumuho ang walls of Jericho, na-invade nila ang city of Jericho. Yun ang first na victory nila sa pagpasok nila sa mga lupain. Pamula noon, dire-diretso, lagi silang may victory. Every time nila sila papasok sa mga bayan, sa mga lupain, meron silang victory. Kasi sinunod nila ang Panginoon. At sila rin yung generation na nakapasok sa promised land. Nakikinig po ba tayo? Kaya, kung nandyan ang blessing ng Diyos, tapos ikaw ay bubulong-bulong, reklamo dito, puro negative ang lumalabas sa bibig mo, magkakaroon ng hindrance yung blessing ng Panginoon. Magkakaroon ng hindrance yung prayer mo, imbis na tugunin ng Diyos. Magkakaroon hindrance dahil ikaw ay kumikilos sa pag-aalinlangan, nagsasalita ng pag-aalinlangan. So, iwasan yung negative words. Sapagkat faith is always positive. Nakikinig po ba tayo? Faith is always positive. Narinig niyo na ba si Jesus ng mga negative words? Wala si negative words. Laging positive words. Laging words of faith. Pamula no siya
Pinakita siya, nasa ministry, puro passion si Jesus, puro faith siya. Yung mga alagad, nung sila ay winawasi-wasas ng storm sa dagat, at ang tubig pumapasok na sa kalambot, puro negative ang kanyang mga alagad. Nagsasabi, mamamatay tayo lahat dito, gisingin niyo ang Panginoon. Ba't wala pa pakialam ang Panginoon? Ang laki ng alon, pumapasok sa boat natin, lulubog na tayo. Gisingin ang Panginoon. Paggising ng Panginoon, nasa dulo pa ng boat, doon sa dulo ng boat, doon natutulog si Jesus. Mas malakas ang impact ng alon doon. Nasa dulo siya eh. Gumising si Jesus, ano ba problema? Lord, malulunod kami. Sabi niya sa storm, peace, be still. Pumayapa ka, storm. At shoo, kapag dakay, biglang pumayapa, nagkaroon ng kapayapaan sa dagat. Sabi ni Jesus, where's your faith? Ba't kayo nag-alilangan? Nung dumating ang problems, puro negative ang lumalabas sa bibig ng mga alagad ni Jesus. Kaya gayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Minsan, inaalaw ng Diyos, dumating ang mga problems, titingnan ng Diyos kung papraktisin natin ang ating pananampalataya at magiging positive tayo. Imbis na mag-complain, dahil nakakita tayo, nakaka-experience ng problem, titingnan ng Diyos. Tetest tayo kung papraktisin natin ang pananampalataya. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, despite na merong storm sa buhay natin. Nakikinig po ba tayo? Yes, inaalaw ng Diyos yan eh. To test our faith. At pag dumating ang mga problems of life, dumating ang mga bagay, mga tests and trials, doon mo ipakita na ikay matatag, na ikay nananampalataya, na imbis na ikaw ay magalinlangan, imbis na negative words, imbis na words na puno ng complaining and murmuring, just begin to thank and praise the Lord. Yes! Doon mo pakita. And God will reward you for that. Because without faith, it is impossible to please God. At when you're surrounded with problems and you begin to praise the Lord, you are operating by faith. You're operating in the faith of God. Meron kang trust sa Kanya. Kapag nagpupuri ka, bagamat madilim ang panahon ng iyong buhay, at papagliliwanagin ng Diyos ang kadiliman when you begin to praise the Lord. Maliwanag. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, that's true, mga kapatid. Nasubukan ko yan. Even the cross of Jesus, hindi aksidenteng napapako si Jesus sa isang vertical bar at isang horizontal bar. Hindi aksidente yun eh. Alam ni Jesus na darating ang panahon, maintindihan natin kung ano yung positive sign. At ang kanyang cross is a positive sign. Ano yung ganyan sign? Minus. Negative. Pabawas. Ano yung plus sign? Positive. Padagdag. Pamultiply. Padagdag. Kaya kapag ikay na kay Jesus, ang buhay mo padagdag. Hindi pabawas. Tatanda ka, pero ang lakas mo madadagdagan. Nakikinig po ba tayo? Tatanda ka, pero hindi ka papangit. Mananatili kang cute. Pag wala kay Christ, acute. Tatanda ka na masasatisfy ka sa buhay ng Panginoon. Ibibigay siya. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, the devil, the thief, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Hindi satisfied ang Diyos na bigyan ka ng buhay. Ang gusto niya, dagdagan niya. Dagdagan ng dagdagan. Abundant life. At kasama dyan sa abundant life ang lahat ng klaseng blessings. Pang-spiritual, pang-physical, pang-kaisipan, pang-emotion, name it. Abundant life. And of course, eternal life. Buhay na walang hanggan. The absolute life. So, sa Diyos, laging padagdag eh.
Hindi siya yung taker, hindi siya yung kumukuha. Si Satan ang taker, si Satan ang magnanakaw. Siya yung taga-agaw, siya ang taga-kuha. Ang Panginoon, ang Diyos natin, si Jesus ang taga-bigay. His nature is to give, and to give, and to give. Kaya nga kapag ang isa tayo naging anak ng Diyos, pinamamana ng Diyos yung kanyang kalikasan na maging giver ang mga anak ng Diyos. Because the God whom we serve is a giver. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong binigay ng Diyos? Pag ang Diyos ang nagbigay, yung the best lagi binibigay niya. Eh tayong tao, pag nagbigay, masabi lang magbigay, yung latak, yung tinga. Naalala ko yung nung araw. Pinas yung offering bag. May narinig akong ganyan Pinas yung offering bag, sa States lang nangyari. Kumuha yung Kristiyano nilagay barya. May nagsabi sa kanya, ang Diyos hindi tumatanggap ng tip. Barya-barya. Ang ugali ng Kristiyano, I believe wala nang ganun dito. Lulusta yung pansarili lahat ng pera, mag-enjoy, then kung ano yung matira, saka ipanghuhuli ang Panginoon. Lord, ito natira, barya na lang, saka ibibigay as His offering. Pero hindi. Pag nakakilala ka sa Diyos, kilala mong iyong Diyos, gagawin mong number 1 ang Panginoon. Amen! Uunahin mo siya. Kahit anong mangyari, uunahin mo siya. Pagkagising pa lang sa umaga, siya na kaagad ang una. Sino dito, pagkagising sa umaga, inuunay Facebook? Ako, praise God. Pagkagising ko sa umaga, hagilap ko kaagad itong iPad ko Wi-Fi kaagad. Alam niyo kung bakit? Gusto ko mabasa ang salita ng Diyos dahil ang Bible ko, almost nasa 30 translation yata yun. Nandito, amen! I-download nyo ang Bible. Mapalad tayo kasi yung iba, tamad magdala ng Bible nung araw, kakapal ng Bible Kami nung araw, kakapal ng Bible, lalo na pag Tagalog, yung merong red sa gilid, naku, kakapal. Ang bigat pa. Pag umulan, takbo-takbo ka, dala-dala mo yun. Kaya nauso nun, nilalagyan na ng cover. Pero ang palad natin ngayon, bakit? Pag meron kang maliit na na cellphone, nandoon yung Bible mo. Wala ka ng excuse na hindi dali ng Bible. Pag nandito, ang buong library ko, nandito na Nandito na. Magsasara na nga ito. Dahil natitira na lang na vice ito. Nasa, ito na lang yata. Kaya gagawin ko, bibili ako ng USB. Isasalin ko lahat. Iko-connect ko rito. So mapalad tayo, meron tayong may ganitong technology tayo ngayon, may mga gadgets tayo. Hindi masama ang gadget, hindi masama ang cellphone. Huwag mo lang ipanghuhuli ang Panginoon. Amen. Sino dito ang excited na magbukas ng cellphone dahil gusto niya malaman kung ano ang sinabi ng crush niya sa messenger? Mga kabataan, yun nauna, hindi ka agad maisip ang Panginoon. Dapat isipin niyo, ano ang sasabihin ng Panginoon? Bukas ka agad sa cellphone o sa tab o sa iPad ang sinabi ng Panginoon sa Word of God. Pag pupungas-pungas ka, tamad ka magbasa ng Bible, download mo yung audio Bible, napakarami. Meron pa nga dramatized Bible, sarap pakinggan. Okay. Ubus na yung oras natin. Mga kapatid, hindi natin matatapos to. Kulang tayo sa oras. Itutuloy po natin next week. Praise God. May natutunan po ba tayo? So, imbis na complaining, anong gagawin natin? Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Listen, start your day. Every time nagigising kayo sa mga, start your day by thanking God and praising God. Amen.
Saka na yung Facebook, saka na yung Instagram. Saka na yung word ng inyong crush sa Messenger, saka na yun. Word of God muna. Praise God sa mga gadget. Amen. Blessing sa atin ito ng Panginoon. May nagbigay sa akin na nasira yung cellphone ko, may nagbigay ng cellphone. No? And praise God, matagal na yun, 4 years na. Hanggang ngayon, gumagana pa, BlackBerry. Blessing sa akin yung kapatid na yun. Alam niyo kung bakit? Naka-line yun, pati yung line siya ang nagbabayad. Kaya naman ako, nahihiyang tumawag lagi doon. Siya nagbabayad. 4 years na ngayon. Purihin ang Panginoon sa mga blessing na yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, salamat, gagamitin ka ng Diyos. You are blessed to be a blessing. Ang mga anak ng Diyos, givers. Because the God whom we serve, ay giver din. Amen? Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, pagpalain mo bawat isang anak ng Diyos sa kapakinig ng salita. At next week, ituloy po namin ang salita ng Diyos about praising you, Lord. Hallelujah! We are blessed to be a blessing. Bless us, Lord, spiritually. Bless us physically, mentally, emotionally, materially, financially, and socially. In the name of the Lord Jesus Christ. God bless you all. Amen. This